isa. Yun nga lang. Basta, basta. Ayan mga bossing, magandang araw na naman po sa ating lahat. At ito naman po tayo sa ating panibagong video. So welcome back ulit sa ating channel mga bossing. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel mga bossing, baka naman. Ayan. So for today's video natin mga bossing, ang ating topic ay tungkol dito sa Barako 175. So ang issue at problema ng Barako na ito ay bali noon dinala siya dito na sa atin ni customer. So mataas yung kanyang RPM, pero kapag tumigil na ng mga ilang segundo, namamatay na siya ng kusa. As in totally cut off agad. So ang isa pang naging issue is matakaw sa gas dahil overfeed. Maitim ang kanyang spark plug. Then yung lumalabas na usok doon sa kanyang tambutso ay hindi kaya yung amoy. As in parang sunog na gasolina. Okay? So, itong video ito mga bossing, ayan. So, sa totoo lang, itong video na yan po ay padalawang bukas na namin. Okay? So, yung unang bukas, binuksan ko siya kasi sinubukan ko muna siyang linisin at itiniming ko ng ayos yung kanyang air screw. Kaso ang issue at problema ng carburetor, kapag itiniming natin sa tamang sukat na 3.5 or 3 3/4 ay hindi pa rin siya tumitino, ay lalo siya namamatay. Next, ang ginawa natin, saka lang siya tumitino kapag sarado ang kanyang air screw. So pagka ganun mga bossing, ibig sabihin hindi po tama at hindi po natural yon. Kaya ang ginawa natin ay binuksan ulit natin ang panibago. Okay? So ang ginawa naman, binuksan ni Pare Michael itong carburetor para ma-check natin isa-isa yung bawat parts. Kasi ang nangyari dito sa carburetor na ito pala yung nabuksan na. So nakausap natin yung customer at nakakwentuhan regarding nga sa problema dahil hindi nga tumino. So ayun, naulit niya na nabuksan na itong carburetor at nilinis na rin. At possible ang nangyari ay dahil sa paglilinis. So kung bakit sa paglilinis ay ito, ipapakita namin sa inyo mamaya. Kaya dapat pagka maglilinis tayo ng carburetor, so dapat tama lang yung ating gagawing procedure. So tingin ko naman dito sa nangyari dito sa issue ng unit na to, tama naman, kaso yung material na naginamit. Okay, so dito nagmula ang issue mga bossing, dito sa kanyang slow jet. Okay, yung kanyang slow jet mga bossing ay kung kinumpara namin dun sa aming stock na carburetor na pinagpalitan, pero yun naman ay standard din, original din yun. Kaso nga lang pinagpalitan na kasi hindi mabuksan yung kanyang air screw. Okay, so ito yung dalawang slow jet nung standard na nasa amin at yung kay customer. So hindi masyado ma-focus kasi dito sa ating camera. Ayan. Pero sa personal makikita natin yung malaking diferensya. Pero ito gagawa na lang ako ng screenshot at ipapakita ko. Hahanapin ko na lang yung kung saan madaling makita yung pagkakaiba ng dalawang slow jet. Okay? So gumawa ako ng screenshot para maipakita ko rin sa inyo kung saan nagkaroon ng diferensya yung dalawang air screw. Ayan mga bossing, kung makikita nyo yung nasa bandang kanan, ayan yung kay customer. Gabi, kita nyo butas sa butas, diba? Ang laki ng butas. Doon sa isa, yung sa slow jet natin, so tama lang yung butas kasi hindi naman siya nagagalaw. So yung comparison natin doon sa dalawang slow jet, doon natin napansin at doon natin nakita na lumaki yung butas ng air screw, ay ng kanyang idle screw. Okay, so anong nangyari, tama naman siya, pwede mo na siyang sundutin ng kahit anong pwede ng wire, yung manipis. Pero maaaring yung nagamit na pansundot dito sa kanyang slow jet ay medyo matalas at medyo malaki. So maaaring hindi sinasadya nung gumawa na mapalaki yung butas. Kasi anong nangyari, parang siya lumuwang yung butas ng kanyang pinaka slow jet. Kaya naging issue, overfeed, hindi matiming,
Kasi nga overfit siya, mas marami yung gas, hindi may timing ng ayos yung idle screw. Okay? So yun yung naging issue ng carburetor. So kaya medyo nahirapan tayo dun sa pag-diagnose kung ano yung issue at problema. So dahil nga ayun, gaya nun, hindi naman natin alam na nabuksan na pala yung carburetor. So isang mahalaga dun, kaya minsan maganda nakikipag conversation tayo kay customer para malaman natin yung history. Mas madali natin madidetect. So nung sinabi niya na ang issue at problema ay nung una ay namamalya lang, pinalinis niya yung carburetor. So ang naging sunod naman problema ay ito namang hindi magminor. Mataas ang RPM at ayaw magminor, namamatay siya kaagad. Pero kapag ka naman tumatakbo na, okay naman daw. So yun yung pinagkuhanan natin ng idea, dahil nga carburetor lang naman yung ginalaw, so doon na lang tayo nagbase. So kung makikita nyo naman yung unit, napakasariwa ng unit bago pa na siya na barako to. So ito mga bossing, binubuo na ni Paring Michael yung carburetor at ating ikakabit na ulit para ma-check na natin. Okay? So yun yung sinasabi ko sa inyo mga bossing, kung maglilinis tayo o gagawa tayo, so mas maganda use the proper tools para hindi nagkakaroon ng problema. So wala namang problema doon sa gumawa, so hindi rin naman siguro niya sinasadya na mapalaki yung butas. So anong nangyari nga lang, ayun, iba yung material na nagamit sa paglilinis, kaya nagkaroon ng issue at problema. Okay, so ito kinakabit na din Paring Michael yung carburetor at mga bossing, sama-sama tayo tingnan natin, testingin natin to at ayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel mga bossing, baka pwede naman makahiling sa inyo ng subscribe at saka like. So paki-comment nyo na rin mga bossing kung mga taga saan po kayo, mga nakakapanood, para malaman naman namin kung saan nakakaabot ang ating video. Okay, so ito mga bossing, testingin natin kung tumino na yung kanyang andar at saka yung kanyang minor. Okay, so ayan mga bossing, nakita nyo naman umandar na yung unit natin. At kung mapapansin nyo, unang andar niya, biglang taas agad yung kanyang RPM, mataas ang kanyang minor. So ibig sabihin yung adjust na 3.5 ay tumugma na doon sa sukat ng kanyang mismong slow jet. Kasi pinalitan natin ito na slow jet na stock galing dito sa amin. Ayan, so binabaan na ulit natin yung minor. At ayan, kung makikita nyo ating tambutso, wala na siyang usok na medyo maitim tulad kanina. Hindi na rin mabaho yung usok niya lumalabas sa ating tambutso. Sinyales na goods na yung ating carburetor. Ayos na. Iyaya mo na nakaminor. Di ba yung problema niya yung pagka nakaminor? Oo. Bila-bila siya mamatay. Ayos na. Wala kanina yung mataas, bago bababa, diretso patay na. Kaya ka. Pagka pinababo naman, lalong wala. Lalong wala. Overfit kasi, kita naman doon sa sa spark plug eh. Kita mo, icon ng spark plug. Ano yun? Overfit yun pag gaganon. Oo nga, walang mataas ay, kahit nang mataas ang minor, pagka kinambyo ko, lalo pa siyang tumataas pag ako nanatakbo, mag-release ako, yun, tumataas ang kanyang minor. Nataas na kanyang minor. Hindi, at saka nga kanina, yun nga, di nga sabi nga sa iyo, ang adjust ng carburetor, minimum may 3.5. Ang iyo, gumaganda lang pag sarado ang ere. Hindi matatiming na ayos. Saka kita mo, baho ng gasolina kanina. Yung ngayon, ganda oh. Ayos yan. Salamat. Para sa pag-operate siyempre lumakay. Kaya
Delikado eh, walang kahit anong gawin na adjust. Kung hindi ko nga rin nabuksan, hindi akong ganyan. Maluluko. Ibabaw na sunod kong bubuksan eh.